Ito yung lagay ng ating mga flower ng ating Venus flytrap. Kagabi nag-pollinate ako at ngayon papalo up natin kasi nakikita ko pag hindi sila na-pollinate bilis nilang mangitim. Ganyan, no? May nahuli tayo dito, hindi natin na-pollinate agad, so nangitim lang siya agad na parang hindi nakapag-produce ng seeds. Hindi tulad ng iba, yun ang tataba ng flower, ano nila, parang seed pads. So ngayon i-pollinate natin tong mga bagong bukas po ito. Kahapon nakabuka na yung flower na yan pero hindi pa ganyang kalapad yung stigma nila or yung receiving part ng female flower. Ayan. Gagawin natin dyan, dahil ngayon very receptive siya, kukuha tayo ng pollen sa ibang cultivar. Ito ay panel trap, so kuha lang tayo dito ang pollen. Meron na ba tayo nakuha? Parang wala, konti lang. Kuha pa tayo. Yun, medyo may pamputi-puti na sa dulo. Pwede na yan. At ilalagay nyo lang dito sa female part ng flower. So hindi masyadong matutok kasi ayan. So ilalagay nyo lang dyan sa ibabaw. Dikit nyo lang hanggat mawala yung pollen at dumikit na dyan sa stigma. At ganyan lang ang pagpo-pollinate ng BFT. Hindi ko na ulit-ulitin pero ganun lang kadali. Kuha ka ng pollen dito sa gilid. Itong mga lugar na kung saan nandyan yung pollen, kuha ka lang dyan hanggat magkuha ka. Pwede ka rin gumamit ng brush pero dito nakakakuha rin naman. Ayan, kaya itim yung dulo niyan para makita mo kung may pollen ka nang nakuha na mailalagay mo naman dito sa iyong ibang mga flower para makross mo sila. Ayan, lalagay mo siya dyan. Ayan. Pa ba? Nakita nyo, wala. May puti kanina. Kuha ulit tayo. 3 beses, okay na to. Tapos ng video, tsaka ko sila tututukan na manual pollinate ko ulit mamaya. So ayan, pagka may mga puti-puti na sa ibabaw, ay pwede nyo nang dampi doon sa stigma. Yung stigma na yan, pataas yan, parang small flower sa gitna ng flower. Pwede mo siya i-dab. Alam nyo sa Nepenthes, mas madali yung makita yung stigma. Itong mga Venus flytrap maliliit, kaya kailangan talaga na medyo dexterous or accurate yung kamay mo. Mahirap pa naman, nagbibideo ka na, nagsasalita ka pa, tapos nagpo-pollinate ka, medyo challenging. Pero mamaya naman gagawin ko yan. Ayan, pollinate ko lahat yan. Kahit na na-pollinate ko na kanina or kahapon, inuulit ko ng inuulit basta't may available pang pollen at meron pang stigma na parang hindi pa satisfied. Parang po, no? Pagka ganito naging paano ko ba maimumustra? Ito po yung ganito, okay to. Ayan, yung ganitong mga flower. Pagka ganyan na siya, okay siya. Pero pagka ito ang mga failed pollination ko, kapag ganyan, hindi na buo, zoom natin ng kaunti. Ayan, yung mga ganito hindi na buo yan, masyadong mapapayat kahit na natuyo na siya. Kita ko naman pag hindi successful, tuyo agad. So hindi na nakakaroon ng time mag-produce ng seeds. Parang dito, ganun din yung nangyari. So hindi siguro successful yung pollination na ito, kaya sa lahat ng pods siya lang yung nangitim. Parang ito pa nga, ganun rin mangyayari itong isa. Kasi hindi masyado rin itong na-pollinate. Nabisi ako na ito nung nakaraan.
Pero hindi natin alam, baka maging successful. Ito yung mga masasabi mong successful talaga. Tingnan nyo kung gaano katataba yung seed pods. Tsaka kahit matagal na sila, hindi sila nag-iitim ng lahat. Kasi pag nag-iitim na yan, hindi na makapag-produce yan ng seeds. Pagka yan, green pa yung takip nila, ayan, nakapag-produce pa yan sila. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung talagang totoo itong tsuri natin. Pero sa tingin ko ganun, kasi sa observation ko pa, ayun po yung kanilang mga kumbaga nagiging result kapag ganun ang ginawa ninyo. So, yun lang muna siguro at marami pa tayong gagawin dito sa taas. May order din ngayon. Mas mga nauna yung order nung early this week. Tapos ngayon may pa isa-isa. So, ipa-deliver na rin natin kasi may pupunta rin doon sa courier mamaya. So, yun lang. Sana magdire-diretso na tong maulan na panahon na to. Ang disadvantage lang ngayon na maulan, may mga bees tayo, hindi makapag-harvest yung mga bees. At hindi rin tayo makapag-transfer kasi kung ta-transfer tayo, limited yung ma-harvest ng mga bees natin. So, hindi ngayon ideal na mag-transfer ng bees sa ibang bahay nila. So, hayaan lang muna natin sila. Gawa muna tayo ng mga bahay-bahay ng bees na hindi na muna natin lalagyan ng bees. Hindi, mag-ipon tayo ng bahay ng bees muna. Yung mga boxes, ayun yung aking tinutukoy. So, ayan, ito pala yung natin, salmon. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ang laki-laki na ng salmon natin. Tapos, pag mas naaarawan sila na lugar, tingnan nyo. Kitang-kita yung traits ng salmon. Ayan, di ba? Ayan yung traits ng salmon. Medyo may patsi-patsi. So, ito naman yung wala masyado sa araw. Parang normal BFT lang. Ayan. Tapos pagka siguro naarawan yan, mas magtutulad yan dito sa kabila. Ayan. So, yun lang. God bless and bye-bye. So, ayan, pollinate ko na. Lahat nung nandirito. Mapapansin nyo, once pollinated, yung mga pollen, ayan, nakakapit na sa dulo ng stigma. Ano lang naman ang kadali, mag-pollinate ng BFT. Yun nga lang talaga minsan, pag napapaaga ka, hindi pa buka na ganyan yung mga, di ba, buka na yung stigma nila. At nakapit na yung pollen dyan sa ibabaw. Pero pag hindi pa yan ready, ito, tulad na ito na, katabi niya, ito hindi pa ready. Yung kitted pa ng stigma niya, hindi pa siya open, hindi pa siya ready na makareceive ng pollen. So, ganyan pa. Pero pag ganyan, kahit pa paano, dinadampian ko na rin yan ng konti. Para if ever man na matuyo agad o kaya na hindi ko siya ma-pollinate, na by schedule, at least kahit pa paano may chance pa rin na makakuha siya ng pollen. Ang iba namang ginagawa ko minsan, kinukuha ko na rin talaga yung pollen na parang yung lollipop sa dulo ng pollen. Tapos ipinapatong ko na mismo sa stigma yon. Tapos doon ko na lang ginagalaw-galaw para yung pollen malaglag punta sa stigma. Ayan, tulad na itong nangyari dito. Ayan yung pinaka parang dulo ng pollen. Tapos ayan, dyan ko na pinagpag sa mismong stigma. Kaya kumbaga sigurado ako na nalagyan ko siya ng pollen, So ito rin, ganun rin ginawa ko sa mga to. Kasi sa isang flower naman napakaraming parang pollen na lalagyanan ng pollen. Kaya tinatanggal ko na mismo yan. Tapos ayun ang kinakabit ko sa taas ng stigma para siguradong ma-pollinate sila. Lahat ng ganyan ang ginawa ako. Yung mga iba lang, pagka marami ako nakuha ang pollen, hindi ko na sinasama talaga yung pinakadulo ng pollen. Yung mga pollen lang mismo yung nilalagay ko. So, etong report natin dito sa flower naman ng pingikula. Wala pa tayong successful na pollination. Nakailan try na tayo pero lahat failed. So, lagi ko kasing ginagawa, yung tanggal ng tinatanggal natin yung petals. Try kaya natin yung hindi tatanggalin yung petals kung magagawa natin. Hirap, tignan nyo na lang dyan sa taas kung makikita nyo. Lagi kaya natin dito.
Makikita nyo pa rin kaya. So ayan, silip na lang kayo dyan ha. Ang gagawin ko, same process. Kuha ng pollen sa ilalim. Pwede paludgan to eh. Mas kita lang to. Para maging successful to. Nakakuha ako ng pollen sa pinakailalim. Pwede to ah. Pwede itong ginawa natin. So, ewan ko, ito ha. Ano lang to, test, experiment lang. Ginawa ko, dinukdok ko lang itong ating stick dun sa loob. Tapos, nung pagka, kasi merong flap dyan, di ba? So, pagka, mo lang, itusok mo lang, lampas ng flap. Tapos, paglabas niyan, meron ng pollen. Idikit mo naman yan sa flap. Ayun kasi yung stigma niya. Female part ng Pingicula flower. So kung magiging successful to, first time natin tong magawa na pwede pala na hindi na waratin yung flower ng Pingicula. So ayan, lahat kasi sa failed eh. Lahat ng mga tinry natin dyan, pati dun sa Pingicula primuliflora, agnata, dito sa El Mirador, ayan, puro failed. Baka this time sa Aphrodite gumana na. Kung gagana yan, hindi ma-apply na natin kahit sa ibang Pingicula. So ayan, magpapat muna ako ng order ngayon, tapos i-upload ko na itong mga video na ating mga nagawa ng mga nakarang araw. Unahin ko yung issue doon sa isang buyer and seller na nagpaparinigan ngayon sa community. No? So parang pangit, diba, na mag-post ng ganun, pero may matututunan tayo sa mga post nila. Kaya pasalamat na rin tayo pinost nila yun. So yan, order ngayon, asikasuhin na muna natin. So yun lang muna, God bless sa inyo, and bye bye.